not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bawat hakbang sa kalusugan, kasama mo sa paglalakbay. Pag-asa't pag-aalaga, para sa'yo aming ibibigay. Health mo, care ko, kalusugan mo, pangarap ko. Bawat tip at kaalaman, para sa mas masiglang Hello! Magandang hapon po sa ating lahat. Ito naman po ang inyong DJ Elaine dito sa programang Help Mo, Care Ko dito sa Kampi Online Live. At ngayon pong hapon, nandito po kami sa ating station dito sa Kakampi Online Live dito sa Pasay. At kasama ko po ngayon ang mga co-host ko na si Prof. Ahmed and Prof. Juliet. Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat at narito pong muli tayo ngayong araw ng Biyernes dito po sa Health Mo, Care Ko. Magandang pag-uusapan po natin yan. Doc Juliet? Hello, good afternoon sa inyong lahat. Ay panibagong diskusyon na naman ang ating gagawin at lahat po ito ay makakatulong sa inyong mga kalusugan. So, makinig at lahat po ay mag-take note kung hanggat maaari. So, welcome and maging happy tayong lahat. Stay positive and that's it. Yon. Enjoy! Yon. Okay. Prof. Ahmed? Okay, pag-uusapan po natin ngayon is about sa managing ng sakit ng ulo. Ayan. Naku, maraming masakit ang ulo niya. Maraming sakit ng ulo. Na matutulungan. Hindi, tsaka, imagine, sometimes may mga tao, no? Lalo tayo mga Pilipino, lalo na pagka-sosyal, pagka sumasakit ang ulo, sinasabi natin, so umatake na naman ang migraine ko. Tama. Ordinaryong sakit lang ng ulo. But anyway, pag-usapan natin, ano ba ang alternative ways na pwede nating gawin, no? Na aside sa pag-inom ng medisina, sa alternative way naman, we can use also yung tinatawag nating auricular acupuncture or ear acupuncture. Ear acupuncture. Yan, oo. Kasi ang sakit ng ulo kasi is isang sanhi yan na kapag tayo ay unang-una, pag nai-stress. Oh, lahat naman tayo nai-stress di ba? Tama. Oo. So maraming bagay pag sinabi nating stress, pwedeng dahil sa yung shortness na stress, yung common diyan, yung traffic jam, pag ma-traffic, nai-stress tayo. Pero meron namang ibang medyo because of the job-related cause. Pero pag stress, sumasakit din ang ulo natin. Yan. Diba, Doc Juliet, sumakit ba ulo mo dahil sa stress? Yes, sobrang traffic sa Metro Manila. Talagang ganun nakakasakit talaga ng ulo. Pero marami tayong alternatibong mga paraan para po makagamot ng mga sakit ng ulo. Yun. Yan. So, ano ba yung headache na tinatawag natin? Kasi lahat tayo, pagka may headache, ito yung bang hindi ka halos makagawa o makagalaw sa bahay mo, hindi mo magawa yung trabaho mo Oo. Ay, Hindi na kasi masakit. Nahihilo ka pa dyan. Oo, ito yung unpleasant pain na sa ulo natin, no? Na may pressure, sobrang sakit. So, maraming klase ng gagawin natin para mawala ang sakit. Like, ang iba, umiinom ng medicine. Like, yung tinatawag nating Rexidol Forte o yung mga paracetamol. Paracetamol. Oo. Pero sa atin naman, ang gagawin natin dyan is auricular acupuncture. Makakatulong. Yes. No? Kaya pagka masakit ang ulo natin, acupuncture, makakatulong po yan. Or ear acupuncture. Ear acupuncture. Ayan. So, ikaw ba, DJ Elaine, nakakaranas ka na ba ng headache? Ay, madalas. Madalas, no? Madalas. Ibig sabihin, Marami kasi mga bagay-bagay na iniisip. Yan. Pag Mm. isip ka na isip, sunod yan, headache na eh. so ibig sabihin, madalas din nai-stress din tayo. Ay, oo naman. Oo, maraming Lahat klase naman niyan. tayo nai-stress. Iba-ibang ano nga. Oo, pero maraming klase ng sakit ng ulo o tinatawag natin headache. May tinatawag na migraine. No? Migraine. Pag sabi mong migraine, yung one or both side ng ulo natin, nandun mararamdaman natin yung sakit. No? Yan yung migraine. Yung iba naman, yung sakit na nararamdaman natin sa ulo natin kapag
nandito lang sa ibabaw ng ulo natin. That is the tension na headache. Tension, headache. Oo, pero pagka nandito lang sa may gitna nung sa may kilay natin or sa may sinus Sinus area natin, that is the sinus headache. And pagka nasa may likod ng mata natin, tinatawag namang cluster headache. So, in traditional Chinese medicine naman, pag sinabi mong migraine, possible yan meron tinatawag na liver qi stagnation. Ibig sabihin, hindi nagpo-flow yung vital energy natin. Or sometimes meron din tinatawag na with blood stagnation. So, pag sinabing blood stagnation, hindi nagsa-circulate na maayos yung blood po natin. So, sa liver channel po natin yan, na possible, tinatawag na wind attack o yung wind pathogen, na pumasok yung cold or heat sa katawan natin. Diba, nakaranas na ba kayo nung galing tayo sa mainit na lugar, no, sa labas? Tapos biglang pumasok ka sa air conditioner, tapos bigla kang mahihilo. Ang iba pa nga, nagpo-collapse pa nga dyan eh. Biglang sakit ang ulo, yan. Yan yung nangyari sa akin nung magme-medical mission going to Cavite, na sumakay ako sa van, na nag-collapse ako. Almost ko lang. So instead na siya ang gumamot sa mga pasyente, Siya ang ginamot. siya ang Oo. ginamot na mga Hindi, alam mo why? Kasi di ba, 4 in the morning, we are in a McDonald's na, tapos sumakay ng van, then yung sinakyan naming van, yung aircon vent niya, sira yung yung vent, so directly sa ulo ko. Hangin nasa ulo. Oo. So, from somewhere in, what place is that? Sa Avenida, pagdating na somewhere near in Cavite na, doon na, nag-iba na yung, pakiramdam ko, masakit Sumama na. yung ulo, nahilo. Then, nag-black out. As in yun. Then, because of the acupuncture, no, with Doc Lab and sila Doc Gemma, Di ba mga therapist na Oo. magaling. so, na-revive. No? Then, after mga siguro around 9 in the morning, nakapag-serve naman din tayo doon. So, kaya yun yung iiwasan natin, yung nakatutok ang aircon, nakatutok ang electric fan sa atin. So, pag pumasok po yung wind pathogen, hindi po maganda yun. Nagkakos po ng imbalances sa body system po natin. So yun talaga dapat pag-ingatan. Yung mga Oo. pumapasok ng mga hangin, yung mga nakatutok na electric fan, Oo. yan, isang malaking bagay yan. Minsan para sa mga body pain. paralyze yung mga ganyan eh, yung mga hangin na Nakakakos din yan ng, ng stroke. stroke, di ba? Oo. And So, of course, kaya dapat talaga pagtuunan natin ng pansin yung, lalo na yung mahilig uminom ng mga malalamig. No? Ang sarap Mahilig- naman kasi talaga ng malamig. Yes, kaya nga sabi Mahirap nila, iwasan yan. yes, masarap siya, pero pag nagkaroon naman tayo ng imbalances sa body system natin, tayo rin ang magsasuffer. Yes. Kaya dapat Mm. balance lang talaga. Oo, Lamig kaya, at init. yes, kaya nga marami ang sinasabi ng iba, di ba? Dapat, sabi nga nila, para makaiwas sa sakit, dapat back to basic tayo eh. Di ba? Yun. Ayan. So, ano bang mga ibang sakit? Ang mga headache, ang causes, mga ano pang iba? Well, Yung mga depression, pwede rin, di ba? Depression, Bronchitis, anxiety. yan. yes, oo. Actually, meron tayong tinatawag na internal factor. In traditional Chinese medicine, possible yan nagkaroon ng liver dysfunction. Ayan. Yan. So, yan yung tinatawag nating, yung liver natin, malaki yung role niya, crucial role, sa pag-regulate ng body, tinatawag nating yung chi or the vital energy ng body natin in the blood. So, its dysfunction can lead to headache and migraine. And ang iba naman nagkakaroon ng deficiency. Let's say deficiency sa blood. So, pagka, ibig sabihin, kulang sa blood. No? So, rin yan nag-lead din yan sa headache and migraine. Nadidevelop din yung migraine. So, kaya kailangan din na yung katawan natin, dapat natutulog tayo ng tama. No? Tamang Nakakapag-rest oras? tayo. Yes, tamang Nagagawa ba oras. natin yan? Ang iba, of course, sa atin, lalo na sa nagkakaedad, medyo, Hindi na eh, no? Oo. Lalo Hindi na, pa na eh. tapos mahilig din sa, may mga tinatawag, di ba kanina, internal factor yung meron din external. Diyan yung sinatawag natin hangin, no? Common yan na nakakakuha tayo ng sakit. Yun nga, katulad yung sinabi ko nga, yung air condition. Air condition. No? Yan. Yung masyado kang sa malamig. So, yan, possible din yan na magkaroon sa traditional Chinese medicine, tinatawag yan na
wind which can disrupt yung ating blood flow and the chi flow na nagli-lead sa sakit ng ulo. Yan. So yung mahilig din sa mga malalamig na inumin, malalamig na pagkain, possible din, no? Isa rin yan. So maraming factor tayo dyan na pwedeng mag-lead sa sakit ng ulo. Okay, Yes. Robert, wait muna ha. Bago ka mag deeper explanation sa ating topic, may mga questions lang tayo na yung mga bago nakikinig sa atin. Ay. You have to explain muna what's acupuncture, ano ang mga nagagamot dito, or paano ito ginagawa. Yes. Yan. So, para mas maintindihan ng mga listeners natin, Okay. mga bago pa lang na, yan. Okay, Yan na. ang acupuncture kasi, actually, this is a traditional Chinese medicine na ginagamitan ng needle or karayom or piliform needle. Some naman ay ginagamitan naman natin ng ear seeds. So, which yung needle, ipinapasok natin sa katawan, then ma-alleviate yung pain, mawawala yung pain sa katawan natin and other health issues na concern natin. Makakatulong ang acupuncture, especially sa mga nai-stress, so nare-relax po yung body po natin. And for me, ear acupuncture is the best for stress management, pain management. Napakaganda po nun. Ayan. Kaya ngayon ang ating pinopromote, diba, sir? Oo, yan The safest at pinakamabilis na paraan Yes. na pagtanggal ng mga body pain is Oo. ear lang. Yeah. So, kung yung mga tao na takot sa karayom, pwede naman yung sasabi ni Sir Abed Bacaria na seeds. Bacaria seeds. Yes, And oo. it's very safe. Wala pong masyado kayong mararamdaman masakit, right? Yes, oo. The same lang effect na sa karayom. Yes, the same effect. Basta tama Same yung effect. points, tama Points. yung And of course, pag-stimulate. And of course, the diagnose. Ang kailangan talaga natin. Proper diagnose po talaga ang kailangan natin. Yes, ear Yes. acupuncture kasi is a technique uli ito na ginagamitan din natin yung points, pwedeng needle, pwedeng ear seeds, na ini-stimulate natin sa auricle. Auricle means ear. Ear. So yung ear po natin, if you're going to take a look, it seems like an inverted fetus. Fetus. Yung ulo nandito po sa earlobe Nakabaliktad, natin. oo. Ayan. So, nandiyan po yung, ito po yung sinabi nating microsystem of our body, meaning po, lahat ng organs, parts, and body parts are connected sa tenga po natin. Actually, natutuwa po ako sa tenga, bakit lalo ako nagkaroon ng passion sa pag-aaral about ear acupuncture. Because even in the ear acupuncture, pwede palang makapag-diagnose. Malalaman natin kung may what you call this, deficiency or may excess ang isang tao. So, dun pa lang po, malalaman natin ano po yung dapat nating gamitin, ano yung dapat na points na ibibigay po natin doon sa ating clients natin. Okay. Prakabet, ano yung sample ng ear diagnose na yan? Okay, kapag nagda-diagnose ang isang practitioner ng acupuncture using the ear acupuncture, so kailangan po, meron tayong tinatawag na ear probe. Ito Ear po. probe. Yes, yan. Yung ear probe na yan, ito po yung ginagamit natin to distinguish nasaan yung right points na dapat nating lagyan ng needle or lagyan ng ear seeds at yun yung i-stimulate natin. Actually, we have an experience sa isang place na ubusan kami ng needle and even ear seeds. In pain yung pasyente, meron siyang shoulder pain. We stimulate lang natin, no? In-stimulate lang natin yung some points on the ear using this ear probe. Ano po ba ninyo, after a couple of after stimulation lang, wala pang 1 minute Wow. nawala po yung pain. So, Galing, ano? Galing some talaga. are nababawasan ng 50% to 80% and some are 100% as in totally gone. Galing. Sa akin na may experience ako na wala akong dala kahit ano, and for emergency lang talaga. Kamay lang. Yeah. Acupressure. Oo. Acupressure. Nakakatulong talaga ng malaki. Yes, oo. Wala o talagang may konting pain pero dahan-dahan nawawala talaga. So may question pa tayo, Sir Rabbit, na may side effect daw ba ang acupuncture or may mga safe ba ito? Gan kasi? Okay, Ilang ang sessions bago gumaling ang mga pasyente? okay, ang acupuncture po, safe po siya if ang gagawa po is certified acupuncturist. Ibig sabihin po, talagang nag-aral po, no? Nakatulad po namin. Ako po isang certified associate acupuncturist.
So we have also certified associate medical acupuncturist, and we have a certified medical acupuncturist or certified acupuncturist. So, dapat po, yung pupuntahan po ninyo na practitioner are really alam kung ano yung ginagawa niya. Hindi yung tusok na lang ng tusok, no? Kailangan po i-explain sa inyo bakit kailangan gawin ito, ano po ba yung problem. And then, dapat dinadiagnose. Like sa amin po, ang ginagawa po namin, we take a look the song, we take a look the pulse, no? And even on the ear. Eyes, we usually So, also do the eyes. yan. So, yun po, nagda-diagnose muna tayo or ina-assess muna natin yung client o yung isang tao before we do. Kasi always remember, acupuncture is not for all. Yes. No? Hindi yan para sa lahat. Kasi kung sa tingin po natin ng isang pasyente needed talaga ng medical attention, we will address to the medical doctor. Hindi pwedeng basta na lang tusok ka na lang ng tusok. Hindi po. So, ina-assess. Kailangan malaman Regarding ka. sa tusok, so saan daw dapat na points? May question po yan. Well, it Saan depends po kung ano po yung diagnose ng isang practitioner acupuncturist po. So, doon po siya maglalagay ng ano. Kasi doon po magbe-base. Para kailangan po muna naming i-assess ang isang pasyente para malaman po namin ano ba ang cause. So, para makapag-create po kami ng protocol points para po sa acupuncture and even sa ear acupuncture. Yes. So, ako kasi, kaya ako naging mas nagkaroon ng passion talaga sa ear acupuncture. I was amazed. Dahil, yun nga, the father of ear acupuncture, actually si Dr. Paul Dujet, isang Frances, medical doctor, neurosurgeon siya. Nagkaroon siya ng passion, bakit inaral niya ang ear acupuncture. Kasi somewhere in Europe, may nakita po siya doon sa isang community, may sciatica. So, ibig sabihin, may problema, may low back Sa pain. low back pain. No? So, ang ginawa doon, nakita niya, kinukotorize lang sa tenga, pinapasok, nawawala yung pain. Up to 90%, nawawala ang pain. Kaya, si Dr. Paul Dujet, nagkaroon ng gana na mag-aral, aralin niya yung tenga. Ano ba yung, bakit merong ganun sa tenga na nawawala ka agad yung pain? Since he is a neurosurgeon, medical doctor, so ginawa niya, inaral niya. Siya ang nag-remapping. Kasi nung unang panahon naman, meron naman talagang acupuncture points from the China. Yeah, TCM. Oo, kasi sa China naman talaga nagmula. Sa kanila talaga nagmula yan. Oo. Noong 1952, nag-remapping siya. So, nung nag-remapping po siya, si Dr. Paul Dujet, doon po nakita niya yung mga points. And then, ginamit po ng mga Chinese. Sa China, ginamit yung points at nakita po nila doon na accurate, ginamit sa mga military, and accurate yung mga points sa remapping ni Dr. Paul Dujet. Kaya kinunbayin po. Kaya doon po sa kung may makikita po kayong ear chart, ng combination po yun ng Chinese and European points po, na both are effective. Yan. Yung kanina narinig ko, sinabi may side effect ba ang karayom? May side effect daw ba ito? Okay. Or pwede ba itong gawin kahit high blood ka na or diabetic pa, Okay. pregnant, or ganito? May mga don'ts and do's din sa acupuncture. If your patient is may hypertension, we put some points muna para magpababa muna ng kanyang blood pressure. Wellness mission natin, di ba? Lahat halos lahat tataas na ng blood pressure. BP. So, naglagay muna kami ng auricular. Doon namin muna pinababa bago sila dalhin doon sa ibang mga treatments pa. Yes, Ganon siya oo. kabilis. At least pang emergency nakakatulong siya. Yes. Oo. Oo. Ngayon, bawal sa buntis. Syempre. Oo, especially the auricular acupuncture. Pagka buntis po, wag po Ganon natin... kabilis mag-effect. Opo, baka po Baka makunan. makunan. Opo. Not really ba? Possible, no? We have some case, Oo. di ba, Sir Abel? Yeah, Na pero ganon talaga. basta bawal sa buntis. Ayun. Bawal sa buntis. Pero kung nagli-labor na, we have some body makakatulong points. para we have a makakapanganak body siya ng points. maayos, mabilis. Yes, we have that one. Ayan. So, ano daw ang mga dapat gawin before and after ng treatment natin? Okay. Before, I may suggest para at least kung i-check natin yung tongue, much better wag uminom ng coffee kasi or kumain ng mga Kasi yung mag-change color, yung color oo. Pinapasihan din ang kulay. Yes, oo. Pero pagka ganun yung ano natin, we take a look also on the ear.
So, nakikita pa rin natin naman doon. Nag-iiba din ang kulay sa ears. Yes, aside sa color, yung tenderness niya. So, mag-check natin kung yung painful, kung hindi. Yan. Some are tolerable yung pain. So, hahanapin mo yung pinaka-painful talaga using the ear probe. Kaya sabi nga nung namin na ang disadvantage ng auricular acupuncture, ear acupuncture, kasi sa needle, halos wala kang maramdaman na sakit. No? Pero pagka itong ear probe, Mas of masakit. course, may pain siya. Kasi dinidiin siya. eh. Some are nakakaramdam na parang may electric sensation daw. Yes, So, meron yung nga. question, masikip ba? Ano ang nararamdaman? Ayun. Kung tutusok or after tusok, ano ba daw ang nararamdaman? After tusok, wala pong some yung sinasabing what you call this side effect. Actually, para sa akin, wala. As long na dapat yung pasyente o yung isang tao bago magpa-ear acupuncture, dapat kumain na. Kumain. Tsaka Dapat may may tulog. No? Bawal ang puyat. Bawal ang nakainom ng alak. Ayan, bawal na bawal po yan. Bawal sa mga mahihinang katawan. Yes, yung Mahinang weak katawan. ang body constitution, bawal din po yan. And bawal din pag mag-ear acupuncture kung ang tenga ng isang pasyente is infected Mhm. or may inflammation. And kung gagamit ng ear seeds, kung yung isang pasyente ay may allergy sa adhesive, Yes. wag nang gamitan ng ear seeds. Kasi may adhesive po yun eh. Para sa Kaya, sticker na dinidikit sa Dapat tenga. marami munang tanungin bago simula ng acupuncture. Oo, tsaka- Lalo sa ear Yes. acupuncture. Actually, ang ear seeds, malaking tulong eh. Especially sa mga client ko na mga may in pain, or may pain problem, may issue. So, for pain management, auricular acupuncture is really the best for me, no? Marami na kaming mga tao na natulungan, no? Matagal nang merong shoulder pain, matagal nang may low back pain, pero after sessions po ng ear acupuncture po or auriculotherapy using the ear seeds, napakaganda po. Kasi non-invasive po yung ear seeds. So, walang tusok-tusok, dikit lang sa tenga for 3 to 5 days na nakalagay. Then, stimulate lang. Ibig sabihin, imamassage mo lang yun sa ear Idiin mo mo lang siya pagka... for 20 to 30 seconds And sa gabi, sa umaga. For me talaga, it's really effective, no? Lalo na kung yung proper diagnose, makuha Yes. talaga natin yung tamang ano. Yes. Oo. Talaga malaking tulong sa mga Totoo kababayan yan. natin may mga Tama. sakit. So, i-try na po ito at may edad daw ba ito, meditasyon sa Walang acupuncture? age limit. Actually, of course, kapag sa needle, sa bata, medyo tayo doon dahil, syempre, Takot sila, most takot. of the kids are takot sa needle. Yes. So, kapag ang isang tao, for me, on my own opinion, kapag siya ay may phobia sa needle, wag na wag po nating pipilitin na gamitan ng needle for acupuncture. May alternative way naman. We can use the ear seeds sa auricular The ear seeds, acupuncture. yeah. Oo. So, mas okay pa yon. Kasi some are, like for example, kung yung pasyente hindi mo na-assess, bigla ka na lang nagtusok. Like for example, gutom pala. Yeah. Or Yeah. puyat pala, hindi pala natulog. Pwede siyang mag-collapse. Gutom pala. Oo. Kailangan Kailangan busog. magsabi ng totoo kung gutom talaga. Oo. Hindi pwedeng, marami kasing case talaga na, alam mo yun, nagkakaproblema rin. Yes. Pag Yung ganyan hindi na- na-assess ng Hindi na-assess na Actually, maayos. siguro, halos lahat naman siguro ng mga practitioners, no? Yung mga nagbago pa lang. Like ako, nung bago pa lang ako sa larangan ng industry ng acupuncture, ilan na rin yung nag-collapse sa kamay ko. Talaga? Oo, Oo. marami na rin. Especially when I was in Cebu, no? Kasama ko si Doc. Naibabalik naman niya. Nare-revive Nababalik naman, Nababalik pa rin naman. Hindi naman mamatay pa. Baka yun talaga yung dahilan. Hindi kumain. Kaya ano. Yun nga, yun. I learned a lot from late Dr. Lilia Martinez Palanca, which is siya yung aming mentor in terms of Yes. acupuncture and ear acupuncture. Si Dr. Palanca is a medical doctor, cardiologist and Yes. pulmonologist, and also anesthesiologist din siya. So, actually, yung kwento niya, okay lang, magkwento ako. Okay lang Short naman. and lang. Para malaman nila yung Oo. history ng love acupuncture. Si Dr. Palanca kasi, actually, nung nagpunta ng US yan, doon siya, kumbaga nag-aral, nag-push nung kanyang medicine, no? Yes. So, nag-aral siya, may nakita siyang sa isang, nila, parang hospital nila na merong kailangan ng mag-volunteer para mag-aral ng maging anesthesiologist. So, nag-ano siya, kaya lang, nakita niya sa library, may isang parang books doon na yung
pagtutusok na nawawala. Kasi actually pumunta siya ng China eh. Naglalakad sila. May a group of women, medical doctor women, parang organization nila, natapilok siya. Yes, oo. Tapos, Ganun. sabi ng isang medical acupuncturist doon, try niya yung acupuncture. And then tinry niya, na-amaze siya kasi nawala yung Nawala pain. yung pain. So, sinabi niya doon sa husband niya na mag-aral siya ng acupuncture. So, bumalik uli ng China, nag-aral ng acupuncture. So, pagbalik niya, ginawa niya. So, nagkaroon siya ng mga community service. No, yun yung ginawa niya. And then, with the help of late President Marcos Sr., na-create yung Philippine Acupuncture Association. Yun yung na-create. So, nung na-create yun, nagkaroon din 1974, nag-organize si Doktora ng the first national convention ng mga acupuncturists sa Pilipinas. And then, pagdating ng 1977, the first na na-organize ni Doktora Palanca, yung World Congress ng mga acupuncture. Actually, I was amazed nga sa Galing ha, galing. doon sa Lampa Foundation na na-preserve pa yung mga magazines from 1977. Oh, galing. Nandun talaga lahat ng mga members, Oo. Doktora. By the way, Prakabit, what is the meaning of lump sa Yan po yung initial na name po ni Doktora Palanca. Create niya yung lump, that is Lilia Aquino Marquez Palanca. Oh, Aquino. Oo. So, yun yung pangalan niya yan. Then, why create niya ang foundation? Because ang gusto niya kasi is matuto ang mga Pilipino ng acupuncture for those, especially for those who are less fortunate. No? Yung mga hindi talaga kasi like kami, mababa lang talaga yung binayaran namin nung nag-aral kami way back 2017 until 2019 hanggang sa naging certified as state acupuncturist kami. So, yun, continuous. Kaya nung nawala si Doktora, we decided na kami naman yung magtuloy ng legacy para makilala pa rin yung legacy ni Doktora Palanca. Okay. Ang galing naman. Aquino pala siya. Ako, ang name ko is Elaine Aquino Alfonso. Baka magkamag Baka kaya ako naman yung parang ginagaya ngayon na magkano nito, broadcast nito. Isa akong Aquino. Yan. Okay, ano pa yung mga question? May mga question pa ba? Both ears ba daw kailangan lagyan o isang ears lang? It depends po. Pwedeng unilateral, pwede pong bilateral. Ayan. But mostly, di ba, pag babae is It depends. It depends sa kasi based on the practice, like kami, yes, nasabi natin na kanan mo Kanan. titingnan, then the left. Pag Is the- babae is the right, pag lalaki is left. Left. But it doesn't mean na ang lalagyan natin ng karayom is the right, Right. pag babae. Pag left, lalaki, no. It depends sa Depends condition. kung anong condition. It depends. Proper diagnosis. Oo. And Okay. pag nakikita ninyo sa screen ninyo, kapag may allergy sa adhesive, yung tao, wag na wag po nating lalagyan po ng ganyan. Yeah. Para kung both ears mo daw is infected na, so saan pa natin panilagay? Well, the alternative way is body Body acupuncture. Body na po yun. Oo, body. Pag body is needle na talaga yan. Hindi na yan kaya na... Needle. Kaya pa ba ng seed yan? Or pwede ka magpa-acupressure. Acupressure na. We have acupressure. Kung gusto pa rin sa ears ang treatment, pressure na lang po. Oo. Yes. Okay. Prakabit, may question ako. Kasi sa lump, di ba, nag-i-invite ng pwede mag-training for ear acupuncture? Yes, Dr. Hector is also Yeah. doing the... Need ba na isa kang nag-aaral ng CAA or kahit na sino pwedeng mag-training nun? Actually, kung sa ear seeds lang naman yung ano natin, marami po, even in the US, they do the workshop for basic auriculotherapy. Yes. No needle, walang needle, ear seeds lang ang ginagamit for pain management. So, even like ako nung time nung kailan ba yun, nung pandemic time, no? So, ear acupuncture lang ang nakatulong sa amin. Even sa mga anak ko, nung time, Yes. during the pandemic time, hindi ka pwedeng lumabas, Mm. no? So, nung tinamaan ako ng, COVID. not really COVID, but the symptoms, no? Tirangkaso. So, acupuncture, my 12 years old daughter, I taught her kung saan yung mga points sa ear ko. So, no need na maging CAA ka muna para Hindi, mag-aral ng actually, acupuncture, ear acupuncture? Hindi. Actually, mas maganda kung ikaw ay certified. Oo. Mag-aaral ka na. No? Kasi itong ear acupuncture na ginagawa natin ng workshop, that is a short course lang.
So we Yeah. have what we call the 2 years program. So you can go to PITAC para mag-inquire kung nasaan yung mga uh, training center na accredited. Yes. Para malinaw sa kanila. Yes. To confirm lang, yung CAAs, that's for 2 years talaga na training. So, yung ino-offer natin is mga Workshop lang yun. Mga sa workshop. yung parang But you can apply that for yourself or for your family and friends. Yes, the air seats, exactly yes. yun, oo. Very safe. Oo. Very safe siya. So, tuturuan natin sila ng mga pangbahay na remedy at sa yun Para for emergency na lang. Yeah. Kaya we have a workshop on that. Kasi we really wanted to help people. Kasi ang talagang ano ni Doktora is, di ba, maraming mga medical doctors din na hindi nakakarating sa mga remote areas like mga provinces. No, sila yung mas naiiwanan. No, kaya meron tayo ay community based. So ibig sabihin, kaya po minsan nagpupunta kami sa mga provinces to help to give a free services doon sa isang province o sa isang barangay o sitio na hindi napupuntahan o hindi nabibigyan pansin madalas sa medical na aspeto. So, pwede ba to sa mga government na pwedeng gusto magpa-training about the ear acupuncture? Meron naman pong nagtuturo po. Meron naman po, no? Marami pong training centers po na accredited. So you can tawag dito, you can check it through sa online po. Meron Yan. po. So, ngayon, nadinig na po natin yan na pwede mga government na ma-invite ang mga taga-Lab Acu-Wellness Foundation para mag-training. Para marami tayong matulungan, lalo ng mga pang-emergency, ano nyo sa mga pains, or sa family. Yung nga, sa family, di ba, pagka may sakit, Yeah. kailangan mo na munang bigyan ng pang-remedy dun sa mga nararamdaman nila bago madalhin sa doktor. Kasi kung madaling araw yan, di ba? Yes, oo. Malaking Diba? tulong talaga. Malaking tulong. First aid lang na talaga. First aid, Kasi kung madaling araw yan tapos may mas makirot na, at least may alam ka, at least kahit acupressure, magagawa mo sa kanya. Last Sunday, nasa isang medical mission kami. Kasama namin yung Philippine Army, Philippine Navy, mga military, no? Yes. Sila yung nagka-conduct ng sa medical, then may Operation Tule. Hindi ako umabot doon, joke lang. Siya qualified. So, in short, pwede tayo sa outreach program ng mga Opo, kami naman po yun sa kahit NGOs dyan. Yes, Pwede pwede. tayong ma-invite nila. So, yun ang ginagawa talaga natin, auricular therapy. Sa mga ganun. Marami nag-i-invite naman po for wellness mission. Okay. Kasi maraming nanonood ngayon. At least, di ba, alam nila na pwede tayo sa ganun. Opo, lalo na po May yung nasa invite na tayo. ibang bansa po ngayon ng mga Pinoy. Pagbalik po ninyo dito sa ating Yes. bansa, so pwede po kayong Magpunta sa lab. Yes, maranasan niyo po yung acupuncture po. So, may mga questions tayo from Ma'am Nelly. Yes po, dito po sa Pilipinas po, ang mga acupuncturist po natin ay certified po dapat ng PITAC DOH. Ayan po. So ako po ay isang certified Ashade acupuncturist po ng PITAC DOH. Ayan po. So, from Ma'am Grisel, maganda ba raw ang auriculotherapy for the anxiety? Yes po. Makakatulong po. Ginagamit po Makakatulong. namin For talaga depression. Opo. May mga certain points po doon na pag talagang ako, sa experience ko, yung mga gano'n na medyo nakakalaman, yung mga medyo may pagdadaanan. Yes. Talagang after mo ilagay na relax na po talaga sila. Or yung mga really in pain po, na in worries talaga sa mga nararamdaman ng in pain, talaga po nare-relax. Yes. Talagang maganda yan for Kaya po, brains. kaya po. Opo. How By the way, about the dito po sa tanong, ADHD? wait po sa tanong po na to na may license ba? As of now po dito sa Pilipinas po, Certified na. certification. So, lahat po ng pupuntahan po ninyo na kung gusto niyo pong magpa-acupuncture, make it sure na yung pupuntahan po ninyong practitioner are certified ng Yes. PITAC DOH po. Para safe po. Yes, usually sa clinic po naman, meron po mga nakalagay na mga Certification. certification. Oo. Or if you want, okay lang naman po na tanungin ang kanilang IDs, pwede naman po yun. Kunin ninyo. Allowed din ba tayo, halimbawa, meron interested dyan, yung may mga salon owners dyan, na gusto nila magkaroon ng clinic, pero
kukuha sa lab ng mga practitioners na by appointment na sila yung... Ano po, kasi meron pong rules din po dyan, no? Pagkadating po sa gusto mag-put up ng clinic. So, we really need to go to PITAC DOH for application na para maging accredited yung clinic natin to become a acupuncture clinic po. Ayan. Even sa mga naturopathy, so we need an application po. May Mag-a-apply po application tayo pala yan. doon. Yes po. Okay. Okay, so follow up ni Ma'am Grisette, magkano daw at saan pwede pumunta? Actually, marami po tayong pwedeng puntahan po, no? You can check also on the online. So sa Google po, marami po. Pero kung gusto niyo po pumunta po sa amin, you can go sa Lump Wellness Foundation, 782 Extremadura Street, Sampaloc, Manila po. Kami po ang talaga mag-handle sa inyo kung anong problema na i-assist kayo namin, ni Sir Abed. At magagaling pong mga professor yung mga yan. Kasi nag-aaral po ako nag-aaral ako ng CAA din dun sa lab. Yes. Kung gusto niyo nga po na yung lines po sa mukha po natin na mawala, no? We also develop po yung tinatawag natin auriculift or ear acupuncture for facelift. Or aculift. Pero marami nagtatanong kasi, no? Pag sinabi mo facelift kasi akala nila pag auriculift is for facial lifting lang. No, hindi po. Natural facelift, yes, meron po siyang kakayahan. Natural botox. Even yung mga lines po nawawala, yung crow's feet na nagsha-shallow po siya. Pero the point talaga, ito po yun. Na-address po yung mga health issue natin o health concern po natin. Yes. Para bonus na lang yung bumabanat yung mukha or nag-glow ka. Yes, so even yung, pero napansin ko kasi, no, after auriculift, yung ear facelift na, no, most of the client na after the sessions, ang sinasabi nila, lumilinaw yung vision po nila. Isa pa yun. Yeah. Tapos, may yung, ano ko doon sa, somewhere in San Pedro, Laguna, ayan, kung nanonood ka, Ate Shirley, hello. Yeah. So, yung ibang mga ano po natin doon, yung naging client natin, sinasabi po nung mga kapitbahay daw nila, nagpa-botox ba daw siya? Kasi bumata raw eh. Oo. Kaya madalas kong binibiro, kasi 12 session po ito, pero madalas kong binibiro, huwag sobra. Bakit? Baka maging Yung fetus. fetus na sila. Sobrang bata. Oo. May mga may mga pictures tayo na nagawa before. Flash na ba? Yung mga pictures na mga sa lines, as in talaga pong nag-clear. Yan, yung kanina. Nawala ang mga lines po. Yung kanina lang And plus, hindi lang talaga yun ang na-address. Yung internal pong healing. So, lahat po kasi nakikita ninyo na nasa face ninyong markings or mga lines, may mga effective po yan ng mga internal organs. So, sabay po natin yun, the treatment, yung mga internal organs. Plus, so, it's internal and external po talaga treatment. Yes, actually, ear acupuncture or auricular therapy o auriculo acupuncture or auricular acupuncture, actually maraming tawag na, but that is ear acupuncture. So again, kanina di ba sinabi po natin, microsystem ng ating body ang ear. So that's why may connection siya. So once na in-stimulate yung points sa katawan po natin, makikita po ninyo, mawawala yung body pain. So acupuncture is also the best for me for pain management. So, kung meron kang shoulder pain, o tinatawag na frozen shoulder, o meron kang back pain, lower back pain, knee pain, ankle pain, yung... Pati ba anti-pain? Yun yung opposite ng ankle. Lahat ng pains. Ayan. So, marami po. Even yung trigger finger, we can help. Yes, We can help. Pati yung medyo may mga Sir Abet, yung sa ears nila, yung humihina yung hearing. Tinnitus na tinatawag, di ba? Yung parang buugong. Ay, ibang tinnitus naman. Yes, meron din. Oo, may makakatulong din tayo. Actually, we can also combine naman kasi po, no? Pwede natin combine yung medication and acupuncture. So, kung ano yung binigay sa inyo ng medical doctor ninyo na maintenance nyo, hindi po kami magtatanggal nun. Opo. Wala po kaming karapatan. Ang medical doctor po, ang may karapatan na mag-alis po ng binigay na medication po sa inyo. yung mga medical doctor. Isasabay lang natin ang acupuncture or ear acupuncture po. Yes. Pero makakatulong yan para Opo, sa gamot. makakatulong po. Kasi Mas actually, mapapabilis yung paggaling. pag nag-undergo po tayo ng acupuncture, our body is nagpa-process ng detoxification.
So, nagdi-detox din po tayo Okay. once na nag-undergo ka ng So, acupuncture. another question from Elena Pelesco. Ano po ang mainam na therapy para sa chronic fatigue? Paano pwede maiwasan ng manigarilyo? Oh, Ay, okay. magandang question to. Okay. So, pwede po makakatulong po ang ear acupuncture po. No? Kasi marami pong ano yan eh. Ano po yung sa sinasabi yung chronic fatigue, ano, titingnan natin, check natin, ano po ba yung cause po niyan, ano yung root cause. Then yung sa paninigarilyo naman, meron po tayong protocol for addiction. Addict sa sigarilyo, addict sa soft drinks, Ako, yun, particularly, addict sa coke, kaya soft drinks, huwag mo babanggit naman. I'm sorry. Actually, makakatulong po tayo, no? Especially sa paninigarilyo. Yun nga lang, kailangan pa rin, syempre, hindi siya yung one-time session. It will take time. Yes. And it depends din also. Kasi kanina may nagtanong ilang beses po ba per session. It depends also sa body ano nyo. Kasi magtutulungan po tayo eh. Let's say, nag-session tayo tapos kumain naman pala ng mga bawal. So, pwedeng bumalik uli yung body pain. So, kailangan po, susunod din po. May ano rin po, tulungan po ang practitioners and ang pasyente. And I remember, meron tayong case na yung addiction nga sa soft drinks, sabi mo, di ba? Mm-mm. So, pagka may treatment tayong ginawa, remember, Sir Abed, medyo after nung nilasahan niya ang soft drinks, medyo mapait, di ba? Oo. Kaya medyo tumahimik siya noon, hindi niya ininom yung talagang ibinigay na soft drinks sa kanya. Yes, May ganun oo. pong case. Kaya makakatulong. Even sa sigarilyo po, we have also clients na naka-experience po. First session pa lang, nagulat siya kasi pag-pop niya ng sigarilyo after the session, so lumabas na siya, tinapon niya. Mapait na mapakla na hindi niya maintindihan daw yung taste. No? So, again, syempre, mayroon tayong tinatawag na withdrawal syndrome. Kaya hindi siya pwedeng one time lang siya. No? Kailangan palagi natin i-check yung client natin pag mag-undergo po ng ganyang klase ng protocol. Like yung addiction sa sigarilyo and other na mga kung saan siya naging addict. So, makakatulong po. Even sa drug addiction, we can help for those who wanted to stop na sa mga rehab, makakatulong po tayo. No? We can help. Meron din po tayo mga appetite control if they want. Meron Weight din. loss. Yeah. Yes, oo. May program din tayo for that. Nakaka-help din po yun. Yes. Kaya tingnan nyo naman yung mukha ni Doc Julia. Tingnan mo naman, batang-bata. Di ba? Kasi halos na yan eh, twice a month or thrice a month, nagpapa-ear acupuncture yan for facelift. Ayan. For yung facelifting. Oo. May nakakatulong naman po talaga. Oo. So, meron pa tayong question. Sa cancer po, meron din bang pars acupuncture? Okay, for cancer patient naman po, ang maitutulong po ng auricular acupuncture is for pain management, especially if the patient is nag-undergo ng chemotherapy. We can help for pain management. Pain management. Yes po. I have one parang ganun din na may classmate din talaga sa naturopath. That time kasi, before our graduation, na-detect siya ng cancer. So, in pain po talaga siya. And nakapag-treatment na siya and everything. So, hindi mawala yung kanyang back pain. So, nakatulong po ang ating ang ear acupuncture. Yeah. Natulungan ko siya matanggal yung pain. And that night po talaga, nakatulog daw siya. And she had a good sleep daw, dire-diretso. So, the following day, nag-follow ako sa kanya. Medyo naka-recover daw ang katawan talaga. Wow. Ang galing, no? Ang galing talaga ng Galing. acupuncture. Yes, so effective talaga Very siya. effective. Kahit sa mga may hypertension, may mga cases kami sa mga medical mission na ang BP is 180 over 100 something. No, after acupuncture sa tenga lang, bumaba siya. Bumaba. Nag-130. Yeah, 130 over 90. So at least bumaba siya. So makakatulong siya. Hindi lang talaga pwede sa mga buntis, sa mga mahina ang body constitution, sa mga walang tulog, puyat, yan, bawal yan. At yung gutom, bawal na bawal po sa gutom. Pwede po kayo mahilo kasi. Ayan. So, another question, Sir Abed. Paano daw ba ang pagtanggap ng mga Pilipino sa acupuncture? Paano ang? Paano nila natanggap or natatanggap na ba ng mga Pilipino ang ganitong klase ng treatment? Opo,
natatanggap na po kasi even in the hospitals, meron na pong acupuncture. Some are medical acupuncturists ang nag-handle po pag sa hospital po. So, tanggap naman po ang acupuncture. That's why the Department of Health, actually, si kay late Senator Dr. Clavier, na-create yung tama law, no, for the alternative medicine. So, doon nakapaloob po yung acupuncture sa alternative medicine po. So may mga hospital na rin tayo ngayon na nag-offer talaga sila ng mga acupuncture. And Yes. marami na pong mga medical doctors ang nag-undergo, nag-training for, nakumuha ng license for acupuncture. Yes. So nagpa-perform na po lahat. Sa mga hospitals na mga kilala, like magbabanggit na lang ako, no, like Metropolitan hospitals in Masangkay. So may acupuncture din po doon. So Sa Cebu din, di ba, Sir Rafael? Yeah, Pero sa yung Cebu. Isang hospital sa Cebu na nag-offer talaga sila ng acupuncture. So marami na po, marami ng po. Like Sana dito rin sa Metro Manila, no? Yeah, Start na yung ganyan. actually dito po sa may somewhere in hospital ng Sampaloc, I think last Saturday, nagkaroon po sila ng parang medical mission with acupuncture po doon. Okay. Yes. So accepted na po. Accepted na. Question, maganda raw bang i-combine ang Western and Eastern medicine or mga alternative? Safe ba siyang i-combine? Like yung sinabi natin kanina. pwedeng Isasabay? Oo, isasabay. Huwag niyo isabay yung pag-take. Yun ang tinatanong. Oo, huwag niyo isasabay pag-take. No, the treatment din daw with us. Well, kami kasi sa acupuncture kasi, hindi namin inaalis yung sa Western. Makakatulong pa rin naman. The medicine is for emergency purposes for me. Makakatulong po. Pero yung ititigil nyo, yung binigay ng medical doctor o somebody, acupuncturist, nagsabi, itigil nyo na yan. Ang medical doctor lang po may karapatan po na magtigil ng binigay sa inyo na medicine po. So may question pa tayo. Ano daw yung mga maling akala ng mga tao tungkol sa acupuncture? Okay. Iba, mga takot. Ayan. Yung maling akala katulad ko rin noon, takot kasi ho ako sa needle dati. Dito ko na lang na... Takot ko sa needle, pero ngayon. Oo. I remember, nag-aaral ako ng acupuncture dati. Pagka practicum na nahanap ako nila Doktora Palanca kasi bakit? Nasa CR na ako, nakatago. Pero naka-occur ko yun dahil nung time pag nandito sa Manila before, Dr. Hector, pagka may mga acupuncture training, isa po ako sa model. Okay. So, buong katawan ko may tusok. Pati tenga may tusok. Yun yung body acupuncture. Body Oo. acupuncture. Baka matakot sila. So, meron man po tayong ear acupuncture. Yun po ang ating mga pinopromote ngayon. It's very safe. Very safe at saka walang sakit. Hello, Ma'am Marge. Ma'am Marge, Ayan, watching from Taiwan. Hello, Ma'am Marge. Salamat po. Salamat So, po. Salamat. po kayo, baka makatulong kami sa inyong mga nararamdaman dyan. Basta always gawin po natin, remember po natin na we must always drink water. Water. No? Wala kasing pwedeng ipalit sa water Kahit uminom ka man ng 3 galong yung juice. Soft drinks. Soft Juice, drinks soft or drinks. juice. Hindi po pwedeng ipalit yung 8 basong, at least 8 glasses of Oo. water. Kahit na yung milk tea, nasabi yung, yung mga tea, mga herbal daw. Hindi Most pa rin. of the mga kinakain kasi natin ngayon are more on synthetic. No? Ayan. So, hindi natin maiwasan. Kaya dapat po nagdi-detox din tayo. Ayan. Yun yung one of the, meron namang maraming way of detoxification Di ba? Yung coffee enema. Di ba? Yung labatiba. Ayan. Pero ako na-observe ko, pag Wala. ear seeds, Mm. nadidetox ako. Yes, kasi nga, once na nag-undergo tayo ng acupuncture, yung body natin nagpa-process ng detoxification. So, kapag tayo ay constipated, no? May mga cases na po ako na constipated. So, after acupuncture po, a couple of minutes, tumatakbo na sa restroom. Paglabas, sasabihin, success. Yes. Ayan. Meron ako na hawak sa rabbit, hawakan nila patient. Oo.
From Canada. As in, weeks siya. 1 week, more than Mhm. a week, hindi siya makadumi. So, lahat ng treatment ginawa niya doon, gamot, treatment ginawa. So, nung tinry natin ear acupuncture, morning yon, then pumunta siya ng Tagaytay. In the afternoon daw, dumumi na siya. Oo. Nakapag-release na siya. Kita mo, di ba? Galing, ano? Yeah. Nakatulong din naman talaga kahit papaano daw sa kanya yun. O kaya ako, yun nga, yun na na-observe ko pagka nag-ear seats ako. Okay, that's Kinabukasan. why we did acupuncture, and of course, hindi po dapat na i-rely lang natin sa acupuncture. We must eat more nutritionist food po. Mga prutas at gulay. Yes. Green leafy vegetables. Yes, oo. So, yun po yung dapat nating gawin. Alagaan natin ang ating katawan, alagaan natin ang ating isipan, kasi Yes. pagka na-overstress po tayo, and meron po tayong tinatawag na emotional no? Kaya nagkakaroon din ng what we call this, Tama. imbalances sa body natin. Tsaka related po yung emotion natin related din sa mga organ natin. Halimbawa, kung tayo ay magalitin, naapektuhan po yung ating liver. Pag matatakutin naman sobra, affected yung ating kidney. Pag nag-grief ka naman palagi, affected ang lungs natin. At masama rin yung overjoy. No? Affected din yung heart po natin. Oo, diba? So, yung mga character o yung mga ugali ng mga tao, nakadepende yung kung anong affected sa katawan nila. Yan. Oo. Kaya pagka masungit, Ay, pwedeng constipated yon kasi siya, irritable. retap. Ayan. So, yun po yung ang galing nga ng Diyos, no? Yung may mga signs din sa atin Yes, na talagang ibinibigay. magaling ang Diyos. Opo. Talagang yun. Ang galing eh. Kahit sa tenga lang, imagine, nagulat nga ako kasi pagka na-operahan pala tayo, may some parts na natanggal sa atin, nagmamanifest din pala sa Sa ear tenga. natin. Oo. Like, halimbawa, nag-undergo tayo ng tonsillectomy. Nagkakaroon ng small scars somewhere in the cervical area natin or sa may neck area po natin. Kaya nakakatuwa, nakaka-amaze. Nakaka-amaze. So, pwede ba raw mag-training online? So, malamang... Mahirap po kasi ang Mahirap online. Kailangan talaga. Pwede online theory lang, pero paano pag-practical hands-on po? po. Kailangan po talaga mag-hands-on. Kailangan Tapos mag-hands-on. kita niyo po yung pag-diagnose din. Pagtingin po lang sa tenga nila, alam niyo na agad kung anong masakit or pwedeng may anong nangyayari sa mga katawan nila. Tsaka may practicum talaga. Yes. Kailangan po natin ma-apply paano natin malalaman bakit naging effective siya, ano ba yung mararamdaman Naalala ko natin. yung ginawa ni Doc Hector na yung kalahati lang. Di ba? Yung kalahati lang yung nilagyan ng Nilagyan ng needle, yun lang yung needle. kalahati lang din yung nag-grip. nag-grip. Oo. So, ilang araw daw po, Sir Abbott, ang training for auricular lang? We have actually may ginagawa po kasi si Doc Hector ngayon na para mas intensive. But yung short course natin sa ngayon po is 1 to 2 days lang po. Yes, 2 days lang. Yes, oo. Pero yung ginagawa ni Doc Hector ngayon is medyo intensive po. Mas siya, parang series po siya. Yeah. So, kung mga pang-emergency lang, pang bahay natin, kaya na ng 1 day, 2 days? 1 day, 2 days, yes. Oo. So, yung With with materials na. Kasi hindi po natin magagawa ang ear Yes, acupuncture kung walang mga... if you don't have ear probe. Very important po. Kumbaga po sa pulis, ito yung baril natin. May mga Ayan. upcoming po tayong mga workshop and trainings for that. If you want po, just call us lang. Ipa-flash na po ni Direct ang mga contact numbers just in case Yan. po na you're interested. Or for consultation, if you want, or mga body pains or any concern po sa health ninyo, you can just call us po and we try to help and tignan kung talaga magagawa namin in natural way. Ay, sa this coming June 26, may event po si Si Ma'am Ma'am Fe. Fe sa Intramuros. Invited po kami doon. Magbibigay po kami ng libreng service po. Libreng Yes. ear acupuncture po. Ear Or acupuncture. ear Or auricular. ear seats. punta po kayo Tama. doon. Libre po yun. Wala pong bayad. Ayan. Ang bayad po, smile lang. Ayan. So you can just see us there po June 26. At, June 26 at Intramuros. Intramuros. Ayun po. Nandun po kami. So, magkita-kita po tayo doon. Lalong-lalo na po yung mga OFW, yung mga Yes. kapamilya po ninyo na nandito sa Manila. Yes. This coming June 26. Ayan, 26. papuntahin niyo po. Kayo. Ayan, kita-kita po tayo doon. I-announce na lang po kung saan po yung I-announce exact po area na. po.
Si Ma'am Fe naman po ang ating CEO dito sa Kakampi Online Live ang magbibigay ng tamang oras paano i-start yung program na yan. Yun. Lahat po ng mga health issue po ninyo, na especially for pain management. Pain management. Matutulungan po namin kayo. Ayan. Prakabet, nakakatulong di ba yan for boost immune system yung acupuncture? Well, may mga certain points po na pwedeng mag-boost po yung ating immune Okay. system. Kasi merong iba gusto lang gusto ko maging healthy kasi ako kaya Yes, magpapa-acupuncture. marami rin tayong patients na gano'n, di ba? Mm. Na wala silang nararamdamang sakit. Pero At gusto ginawa- nilang For Sila relaxation, nila, actually. For Relaxation, for yes. boost ng kanilang Immune system. Like Yes. the NADA protocol for relaxation and detoxification. So, yun yung ginagawa na 5 points yung ginagawa nila. Ayan. So, ayan po. So, ear acupuncture is malaking tulong po para sa ating lahat. Ayan. May mga So- questions pa po ba kayo? So, try nyo na po ang ear acupuncture. Saka hindi po masakit ang karayom, ha? Kasi kasing laki lang po yan ng hibla ng buhok po natin. Parang malaki pa nga yung buhok eh. Manipis lang siya. Mas manipis pa. Gaya ko, malaki na ng hair ko. Iba po yung karayom na ginagamit sa katawan at iba rin po yung karayom na ginagamit Sa tenga. Sa tenga. May Mas mga manipis sizes po po yun. yan. Kaya hindi po yan masakit. Hindi nyo iba po mararamdaman walang halos. nararamdaman talaga. Oo. Yun. So, ayan. More So, questions? yan po yung Any ating questions, ear Direk? Meron tayo. acupuncture. Wait lang, may mga questions Ayan. pa po ba kayo? Ay, by the way, Doc Juliet, lalong gumaganda ang skin mo ngayon, ha? Dahil sa Sabi ko holistic. sa'yo, huwag mong lulunukin ang karayo. Ako talaga, Sir Abet. Oo, hindi kasi ano. Tsaka, nung unang kita namin ni Doc Juliet, way back when I was in Cebu, di ba? So, hindi pa ganyan. And of course, kasi di ba, bago lang tayo po nakagraduate ng Culinary medicine. So, Oo. in-apply na rin po natin yung ating culinary medicine. So, Oo. usually po, ang binibigay na namin mga gamot mga pagkain. po Pagkain, sa inyo. mga Okay. gulay, prutas. Sabay po natin din yan sa Yes. sabi niyo mga gamot na binibigay ng mga medical doctor ninyo. So, aayusin lang po natin ng konti mga food intake po ninyo. Siguro yun na po, nagkakaglow na. By the way, si Doc Juliet ay isa po siyang certified naturopath practitioner po ng Yeah, ITAC DOH. DOH po. Yan. And holistic esthetician din po na nag-introduce tayo ng mga skincare, diba? Yes. May na mga Skincare. in natural way po, mapagandahin natin ng mga tao. Kumbaga, Yes. kung sa yung ini-intake nyo pagkain, ang skin din po, kailangan din po niya i-detox. Yes. And bigyan din po natin, o pakainin po natin sila ng Masustansya. Sustansya Yun. Yun pagkain. po yung ating bibigay sa kanila. Oo, kaya kung may mga soft drinks kayo sa bahay, Aray mga ko. processed food, you can donate it to us. Hindi, joke lang. Donate nyo na lang sa amin. Huwag na kayo Joke kumain. lang. Joke. Ayan. Ayan, Ito na po yung ito na po yung For National 26. Migrant. 26 at Amusup Center. Ayan, Amusup Amusup Center. Center, Intramuros, Manila. Amusup Center, Ayan, Intramuros, so, Manila. Ayan po yung ang title po ng po nila, for the National Migrant Workers Oh, yeah. Day. A salute to Ayan. the heroism, Yun. sacrifice, and strength of OFWs and their families. Yun ang tema. Oh, ayan diba? na, mga OFW. So, Ating magkita-kita mga po buhay tayo, na, no? na bayani. Yes, buhay Mga na bayani. bayani. Buhay na bayani. Mga families po nila. Mga, And I'm one of them. The family of OFW. oo, kasi yung husband and daughter niya, My husband is isang listening right now. Hello po. ayan. Hi. Hello, Sir Jerry. Magandang hapon. Magandang hapon. So, Ayan. 26 po, kita-kita tayong lahat. At Ma'am Chat and Ruben. tulungan natin yung mga ating mga kababayan. Oo. Lalo po yung mga body pain. And na po kayo. Yes. Any questions? Hindi lang body pains, makakaganda rin. Mm. Yun ang bonus nun. Yes. Yes, Glow oo. ka, babata ka. Usually ang flight ano daw ang side effect ng ear acupuncture? For me, sabi ko, ang side effect niya is gaganda ka. Oo. Na- Mag-glow ka. Di ba, Sir Abet? Kaya pala, nakita rin sa kaya mga- pala ayaw akong gawin ni Doc yun. Hindi, joke lang. Actually, si Doc Juliet ang gumagawa sa akin, no. Dati talaga itong mas grabe ang lalim.
Sa sobrang lalim, pag may dumapong lamok at pinalo kong ganyan, pag tinanggal ko yung kamay ko, lumilipad yung lamok, nagtatago sa ilalim ng butas. Ngayon wala na mataguan. Kidding Wala na aside. mataguan. Joke lang po yun. Kasi umangat na eh. Pero actually, malaking tulong po sa amin ng ear acupuncture. Yes, Kasi po yan. pag wala na po kaming mga clients or pasyente during the medical mission, kami-kami, Kami-kami na. yan, oo, kami-kami ang nagtutusukan. Kaya may mga nagtatanong sa akin, ano daw ang edad ko eh. Yes, o, di ba? Yeah. Diba? Magpi-55 na pa next month. Oo, 55 and then si Doc Juliet, ilang taon na? Huwag mo na talaga yun. Ayun. Nasa kalendaryo pa ba? Ay, hindi naman maniwala sa edad ko eh. Kasi yan sa ear acupuncture yan. Bumabanat yung mukha natin. Nag-glow. Yung edad ko naman, nag-fix na sa 21. Ayaw na Talagang natatawa sa atin, no? Video natin tatlo. Yes. Ganun talaga. Guys, ngayon na kami nagkasama-sama ng harapan ng ganito dito sa program. Na-busy kasi talaga, no? Ilang buwan na kami, pero ngayon na kami nagkasama sa final niya. Usually, di ba, nasa Palagaw sa Sana lagi tayong ganito. Pero next time, Busy yes. po minsan Magiging, ng, actually, magiging bawat ano isa. na natin to. Magiging every Friday Yes. religiously gagawin natin to. Wow. Para at Sana least, naman. para at least makatulong. Huwag lang may tatama mga big events. So, well, ako na naman yung magdi-discuss, magpapasok ng info kung mga events na nyo sa field. Pwede. So, Anyway, pwede naman tayo mag-advance ng ng taping para tuloy-tuloy lang tayo. Para abangan Ayan. nila tayo weekly. Ayan. So, maraming, hindi, meron ba tayong oras? Meron pa? May minuto pa naman. Pwede ba questions? 5? Okay, Pwede ba meron pa. kaming mag-promote ng mga aming mga clinic or salon or anong business Okay. para malaman ng taong bayan? Masala po, mga nakikinig at nanonood sa ating programa dito sa Health Mo Care Ko. Ang ating concern po talaga is yung health po ng bawat isa po. Yeah. So, kaya po na-create itong programang ito at para maihatid po namin sa inyo, ano ba ang katulad itong topic natin, ano ba ang ear acupuncture na hindi masyadong naririnig ng karamihan. Yes. Pero marami na po tayong natulungan sa ating mga kababayan po dito po sa Pinas. Kasi I went from Luzon, Visayas, Mindanao. So, umiikot din po ako. Pumupunta ako ng Davao, Cagayan de Oro. Ayan po yung mga pinupuntahan ko, Jensan. Then sa Visayas naman, pumupunta tayo ng Bacolod, Cebu, Dumaguete. Yan, Mga iniikot natin. Then, Manila. And Yes. some part of Northern and Southern Luzon. Ayan. Yeah. Si Proc Juliet, yung clinic, meron? Well, coming soon yung aming clinic ni Sir Albert. We're finalizing something lang. So, Mm. you can visit us. Pero meron din po kami clinic sa NAP. If Yeah, you want. Lump Aquiwellness Nandun Foundation. po talaga kami palagi. You can call us. Anyway, ipa-flash ko din. Yeah, ayan po ang Yan. mga contact numbers. If you want to consult or visit us or for appointments po, tawag lang po kayo. Yeah, you can call kay Doc Juliet to 0927-672-4118. Doc Juliet Laurente. And then sa akin naman, 0977-475-3415. So, actually kami po ay the first, Sharia compliance Yes, practitioners din po. Sharia compliant. Yes. Yeah. Para sa mga Muslim naman Muslim yan. friends Opo. natin, we can handle po. Yeah, we're Then one may of the kita, first. actually yung nakikita po ninyo dyan sa screen, yan po ay si Doc Juliet, yung aking model. Hindi po ang nasa baba, yun po sa taas na. Yeah. Dinawin. Linaw ko lang po. Have you noticed dyan sa screen po, no, nakikita po ninyo yung before, medyo may lines doon sa may upper ng eyebrows ni Oo. Doc Juliet. After 30 minutes na naka-stuck yung needle sa tenga niya, nag-shallow po siya. Wow, galing Yan. talaga ng acupuncture. Eh, Okay. Yes, ganun din po yung 11, no, yung number 11 sa may forehead. Have you noticed after nag-shallow po siya? Oo. And yung crow's feet din po sa mga senior, sa mga elderly. Usually, nakikita po natin lalo yan. Senior pero, na yan, pero pero nag-leap po, no? Nag-shallow Yan. din po siya. yes. So, yan po, ganyan po ka-effective ang Marami- ating marami ear tayong mga acupuncture. na-handle po ng mga patient for that. And some of them ay mga VIP po natin. Yes, We can oo. mention their names. Yes. Yes. 100% po talaga. Very effective. And iba nga hindi na nagpa-medical procedure or something.
yan na po ang kanilang regular na ginagawa. And it's not only For for their patient. face po, For face. and for internal healing po nila talaga na talaga lumalakas ito ng katawan at the same time. Yes. Okay, nabanggit ni Prof. Abet na sa mga provinces, di ba? Yes, oo. Welcome naman tayo din para sa gusto mag-aral sa LAMP, di ba? Yes. Ngayon, invite ko naman po kayo sa aking staycation sa Elaine's Codadel, dyan sa may Shore Residences sa Tower 1. Meron po ako dong mga 2 unit na pwede pong kung pupunta kayo dito sa Manila at gusto nyo pong magstay malapit sa MOA. Yan po, pwede po kayo, kontakin nyo lang po ako. At Yun. yan po, para while na nag-aaral kayo, may maganda kayong pag-i-stayan na, may swimming pool pa dyan. At Oh. malapit sa MOA. So, yung mga OFW na magbabakasyon. Yes. At saka yung mga mag-aaral sa LAMP na, halimbawa, taga-province or galing abroad, Pwede magstay pwede doon. mag-stay dyan. Yes. Kontakin nyo lang po kayo in advance para sa booking For po. booking. For booking. Yes. Yun. At yan po ang number ko, 0931-013-0563. Ako po mismo ang sasagot. Thank you po. Yun. Maraming salamat po sa lahat ng nanunood dyan sa ating Health Mo Care ko. Yes. Help mo care ko. See you again next week, Friday. Same time, same Yes, place. Stay healthy po and magkita-kita po tayo sa susunod na Friday sa mga panibagong diskusyonan natin. Oh. Bagong topic para marami silang matututunan. Kami lang marami tayong po, matutulungan. kami lang po ngayon yung hindi nakapaglakwatsa kaya nandito kami sa studio. Nakapalakwatsa ako eh. Palakwatsa na ako, sabi nila, tapusin mo. Sige, tatapusin ko. Ito ngayon. We will try po na palagi kami nandito. Yes, yes. oo. Tatry po. Anyway, pwede naman po kami nag-zoom kung may mga kanya-kanya kaming lakad. Makikita nyo pa rin po kami. So, Pero Friday kasi may event pala tayo sa Halal. So nasa Pwede labas tayong kaming dalawa. Pwede tayong mag-taping ng mas maaga para tuloy-tuloy yung program Ayun. Sa natin. 26 po, huwag niyo kalimutan. Yes, Yan po, see you event, po sa 26. buffet. So, see you po sa mga gusto magpa-treatment. See you there po. Sige po. Okay, thank you again. See you again. See you Dito po. sa Help Mo Care ko! Ayan. Bawat hakbang sa kalusugan, kasama mo sa paglalakbay. Pag-asa't pag-aalaga, para sa'yo aming ibig.